Pangalawang klase po mga kapatid sa Islam na tao ay ang mga taong ang kanilang pangarap ay tamanni. Tamanni hanggang lang sa salita. Hanggang lang sa salita. Pangarap nilang maparaiso, subalit hindi naman sila nagdadasal. Lahat ng tao, kung tatawanungin mo ngayon kung gusto mo ba maparaiso, sasabihin niya, bakit hindi? Lahat naman tayo gusto maparaiso. Pero lahat ng taong gusto niyang maparaiso na hindi nagdadasal, lalo na yung mga hindi Muslim, ay anong tawag sa kanilang pangarap? Tamanni. Hanggang lang sa salita. Tamad sila. Gusto nila maparaiso pero tamad sila magdasal. Tamad sila magbigay ng obligadong kawanggawa. Tamad sila magsuot ng abaya. Pero gusto nila maparaiso. Tamad sila magtarha. Masipag sila gumawa ng bawal. So yun ay tamanni. Hanggang lang sa wish lang niya. So hindi yan maganda kasi walang ibig sabihin ang kanilang pangarap. Hindi yan ang tinutukoy ng Islam na itinuturo niyang pangarap, kundi ito ay hindi ka nais-nais, hindi maganda. Kailangan may kasabay na pagsunod, may kasabay na pagsamba, kasabay niya ang pagsunod sa mga utos at pag-iwas sa mga bawal. Yun ang totoong pangarap na makukuha mo ang pangarap mo. Kung hanggang lang sa salita na walang suporta na pagsisikap, ay walang ibig sabihin. Walang ibig sabihin, yun ang pangarap ng mga hypocrite. Yun ang pangarap ng mga hypocrite. Pag nakita mo ang tao na pangarap niyang maparaiso na hindi naman siya Muslim, hindi naman siya nagdadasal kahit na Muslim, ay malapit siya sa pagka-hypocrite dahil yun ang pangarap ng mga hypocrite na hanggang lang sa salita na walang kasabay na gawa. Ito ang kanilang halimbawa. Halimbawa ng mga taong ito ay yung sinabi ng Allah sa Suratul Kahf. Sinabi ng Allah sa Suratul Kahf na kinukwenta niya sa atin. Sinabi niya, wala irrodidtu ila Rabbi. Wala irrodidtu ila Rabbi. Wala irrodidtu ila Rabbi laajidanna khayran minha munqalaba. Ito ang kwento sa lalaking binigyan siya ng Allah ng napakagandang 2 asinda. Hindi niya inadres kay Allah, kundi ang inangkin niya ay nakuha niya ito dahil sa kanyang lakas, dahil magaling siya. At pagdating ko din, sabi niya sa kabilang buhay, kung maibalik ako kay Allah, ibig sabihin kung totoo na mabubuhay ako ulit at makabalik ako kay Allah, ay talagang tiyak na mahahanap ko doon ang mas maganda kaysa asinda kong ito. Ibig sabihin, ang inisip niya ay dahil binigyan siya dito sa daigdig kasi mahal siya ng Allah. Kaya sabi niya kung totoo na darating ako ulit sa kanya ay mas maganda pa ang ibibigay niya sa akin doon. So itong lalaki ay hindi niya pinagpasalamatan ang Allah dahil ang inangkin niya ay dahil sa kanyang lakas ay nakuha niya ang 2 asinda niya. Kaya pangarap niya na magkakaroon siya ng mas magandang asinda sa kabilang buhay na hindi naman siya sumusunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ito pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi minaliit niya ang lalaking ito. So lahat ng mga taong ang kanilang pangarap ay hanggang lang sa salita na walang kasabay na aksyon ay anong tawag dito? Pangarap ng mga hypocrite. So ang sasabihin nila sa oras na babaliktarin ang kanilang mga pagmumukha sa impyerno, wali'adzubillah, ang mga ilalagay sa impyerno ay babaliktarin ang kanilang mga pagmumukha. Dahil binaliktad nila ang katotohanan dito sa daigdig,
ay saan sila makakaharap sa kabilang buhay? Makakaharap sila sa talikuran. Wal'iyadu billah. Sabi ng Allah sa Suratul Ahzab verse 66, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Sa araw, sabi ng Allah na babaliktarin ang kanilang mga pagmumukha sa impyerno. Sino ito? Ito ang mga taong hindi sumunod. Binaliktad nila ang katotohanan. Kasi kung ano ang mali, yun ang ginawa. Kung ano ang bawal, yun ang ginawa. Kung ano ang utos, yun ang hindi ginawa. So, bilang kabayaran ng kanilang ginawa dito sa daigdig ay mababaliktad din ang kanilang direction sa kabilang buhay na hindi lang sa mababaliktad kundi itatapon sila sa lumalagablab na apoy wal'iyadu billah. Pag nandoon na sila, ito ang kanilang masabi. Yaquluna ya laytana. Masasabi nila, sabi ng Allah na sana ata'na Allah. Sana na sunod namin ang Allah. Wa ata'na rasula at sana nasunod namin ang sugo. So ano po ang ipinangangaral ng sugo? Ang ipinangangaral ng sugo ay walang iba kundi ang aral ng Islam. Lahat ng aral ng Islam ay ang nagturo sa atin ay ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagdating sa kabilang buhay, ito na ang mga masasabi ng mga taong nangarap ng hanggang lang sa salita. Nangarap sila ng hanggang lang sa salita na walang support ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang tinatawag na pananampalataya ay mangarap ka ng walang suportang salita. Ang totoong pananampalataya ay ang pananampalatayang umabot sa ating mga puso at bumunga ng gawa, bumunga ng aksyon, bumunga ng dasal, bumunga ng pagbigay ng kawanggawa, bumunga ng fasting, bumunga ng hajj sa mga kakayahan, bumunga ng magandang pag-uugali, bumunga ng magandang salita. Iyon po ang totoong paniniwala. Iyon po ang totoong pananampalataya. Hindi ang pananampalataya ay ang sabihin mo lang na ako ay nananampalataya, ako ay gusto magpasok sa paraiso, ako ay ayaw kong maimpyerno. Subalit walang bungang trabaho ay walang ibig sabihin yan. Ang may ibig sabihin na totoong pananampalataya ay ang umabot sa puso ng tao at bumunga ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang hindi niya suportahan na trabaho ang kanyang paniniwala ay hindi totoong paniniwala kundi ito ay paniniwala ng mga hypocrite. Kaya balik tayo sa instruction ng Allah noon na sino man ang pangarap niyang maipagtagpo niya ang kanyang Panginoon ay obligado sa kanyang gawin ang mga mabubuti. So ano po ang mga mabubuti na obligadong gawin natin? Marami, subalit ang pangunahing mga mabubuti ay ang 5 pillars of Islam. Ang maniwala na walang totoong Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at magdasal ng 5 beses sa araw-araw at magbigay ng obligadong kawanggawa sa mga mayayaman at mag-ayono sa buwan ng Ramadan at magsagawa ng Hajj sa mga mayayaman. So yan po ang mga pangunahing mabuti na obligadong gawin natin kung gusto natin maipagtagpo natin ang Allah. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada at huwag niya ipagtambal. Huwag niya ipagtambal ang Allah sa anumang mga pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo pong klase ng pangarap ng mga tao ay ang mga taong ang kanilang pangarap ay kalukuhan. Kalukuhan. Bakit tinatawag na kalukuhan? Kasi umaasa sila ng walang kabuluhan. Kalukuhan ang kanilang pangarap. Ano ang kanilang kaugalian? Ang kaugalian nila ay gumagawa sila ng mga pagkakasala. Lubog sila sa mga kasalanan. At wala silang ginagawa ng kahit anong pagsunod kay Allah. Samantala, pangarap nila ang awa ng Allah. So, di ba kalukuhan yan? Tinawag yan na maghrur. Naluloko siya. Napapaloob siya sa maling pag-aakala.
Napapaloob siya sa maling pag-akala. Ang kahalintulad niya ay tulad ng lalaki na nagtanim sa lupa na alam niyang hindi maa-absorb ng tubig at alam niya na itong lupa na ito ay mayroong poison. Ibig sabihin, imposible na tutubo ang kaniyang tanim. Samantala, nakaupo sa lugar na yan na naghihintay kung kailan siya mag-harvest. So, anong tawag doon? Kalokohan. Kalokohan. Kasi, naghihintay ng wala. Naghihintay siya ng wala. Sinabi ng Allah sa mga Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ay ang mga pinagkalooban ng banal na kasulatan. Yun ang mga Hudyo at mga Christian. Ang mga Hudyo ay pinagkaloob sa kanilang isinugo sa kanila na si Moses, peace be upon him, ang Torah. Tinatawag sa Christian na lumang tipan. Ang mga Christian naman ay ipinagkaloob sa kanila ang libro ni Jesus, peace be upon him, na Ebanghelyo o Bagong Tipan. So sila ang tinatawag na Ahlul Kitab. So ano ang maling akala nila? Alam ba ninyo ang maling pag-aakala ng mga Ahlul Kitab? Dito na po mga kapatid sa Islam na ikinuwento ng Allah sa atin sa banal na Quran. Ang kanilang maling pag-aakala ay sinasabi nila na kahit na maimperno sila ay mga ilang araw lang. Mga ilang araw lang at makakaalis din sila sa imperno. Yun ang kanilang maling pag-aakala. Kaya ginagawa nila ang kanilang gusto kahit labag sa batas ng Allah. Kasi kahit daw maimperno sila ay makakaalis din sila mga ilang araw lang. So ito kinuwento na ng Allah sa atin sa Surat Al-Imran verse 24. Sinabi niya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Alam natin mga kapatid sa Islam na before, yung mga tunay na naniwala kay Moses at si Jesus ay mga Muslim. Sa panahon ni Moses ay mga Muslim ang mga tagasunod niya. Sa panahon ni Jesus, mga Muslim ang tagasunod niya. Pero pagkatapos nilang nawala, ay naligaw ang mga sumunod na henerasyon sa kanila at ito na ikinuwento ng Allah sa kanila. Ang kanilang maling pag-aakala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ yun sabi ng Allah ay dahil sila, tunay na sila ay sinabi nila, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Hindi kami mahahawakan ng apoy maliban lang sa mga nabibilang na araw. Hindi daw sila kakainin ng apoy maliban lang sa mga ilang araw. Ibig sabihin, hindi sila tatagal sa imperno. Kaya kung ano ang gusto nila dito, wala silang kinikilalang batas. Ang batas nila ay ang kanilang kalooban. Ang kanilang naiisip bilang tao, ayon ang kanilang batas. Wagarrahum, naloko sila. Naloko sila, sabi ng Allah, fi dinihim sa kanilang relihiyon. Bakit? Kasi nagkamali-mali ang kanilang akala. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ, naloko sila sa kanilang relihiyon, مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, sa anumang ang kanilang kalagayan ay kasinungalingan nila. Kasinungalingan nila, bakit? Kasi hindi sinabi sa Torah at hindi sinabi sa Injil o Ebanghelyo na kahit na maimperno sila ay mga ilang araw lang. Sila ang nagsabi diyan. Sila ang nagsabi diyan. Tapos, hindi lang sa sinabi nila, kundi ipinangaral pa nila sa mga tao. Hindi lang sila ang naligaw, kundi naligaw ang maraming tao dahil sa kanila. So, yan ang mga taong naloko ng maling pag-aakala. Naloko ng maling pag-aakala. Kaya, ang turo sa atin mga kapatid sa Islam ay tiyakin natin ang ating dalang pananampalataya kung totoo ba na ito ay galing sa Allah at galing sa kanyang sugo, dahil anumang pananampalataya o anumang paniniwala na hindi galing kay Allah, hindi galing sa Quran at hindi galing sa turo ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay kalokohan.
huwag po tayo magpaloko sa ating mga sarili. Tiyakin natin kung ano ba talaga ang katayuan ng ating matagal na pinaniniwalaan. Kung ano man ang naayon sa Quran at sa Hadith ay ipagpatuloy natin. Kung ano man ang hindi sang-ayon sa Quran at sa Sunnah ay iwanan natin. Yun ang bunga ng kaalaman. Yun ang bunga ng kaalaman na once na nalaman natin na mali pala, hindi pala totoo ang pinanghahawakan kong pananampalataya, ay palitan mo, ipalit mo sa kanya ang katotohanan. Ipalit mo sa kanya ang katotohanan na yun ang turo ng Allah sa atin, dahil gusto ng Allah na hindi tayo naliligaw. Gusto ng Allah na ang mapanghawakan natin na paniniwala ay ang totoo. Gusto ng Allah na mai-enjoy natin sa kabilang buhay ang ginawa niyang paraiso na napakaganda, napakasarap, napakabango. Hindi kailanman nakita ng mata ang ganda niya, hindi kailanman narinig ng tainga ang ganda niya, hindi kailanman naikutob sa puso ng mga tao ang ganda niya, ang sarap niya, ang bango niya. So, bakit tayo in-encourage ng Allah na mag-aral? In-encourage niya tayo na mag-aral upang malaman natin ang katotohanan, upang malaman natin ang daan tungo sa Kanya at daan tungo sa paraiso. Kaya wag po tayo magsawa mag-aral, mga kapatid sa Islam. Dahil ang dami pang mga kaalaman na hindi natin naabot. Ang dami pang mga kaalaman na hindi natin natuklasan, na ang mga kaalaman ito ay kailangan masyado ng ating mga sarili. Higit pa sa pangailangan ng ating katawan sa mga pagkain at inumin. Kaya sana madadagdagan pa yung mga buhay natin upang madagdagan pa ang ating mga kaalaman, dahil kung ano man ang kaalaman ng tao ay ganyan ang antas niya sa kabilang buhay at ganyan ang antas niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito lang tayo hanggang, mga kapatid sa Islam. Dalangin ko kay Allah na pagpalain niya sa inyo ang mga oras na ginugugol niyo sa pakikinig sa mga lecture natin. Dumadaan lang sa aking boses. Dumadaan lang sa aking boses, pero sa katotohanan ay mga salita ng Allah ang pinakikinggan natin, na ipinaliwanag ng mga eldest natin, ng mga dalubhasang mga scholar. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.